kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, madaig niya yung may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo. Kaya yung kamatayan niya, yun ang tumubo sa atin. Yun ang nagdala ng ating kaligtasan. Instead of us being put to death because of our sins, the Son of God took our place in the cross. Kaya tama lang na nung oras na yon, pinabayaan siya ng Diyos para matubos niya ang ating kasalanan. Intindihan mo po yon, kapatid na Isaac? Opo, maraming salamat po. O, kasi ulitin ko, isang pagkakataon para siyang uod. Isang pagkakataon para siyang taong kriminal na binabato para mamatay. Sa krus, finally, siya ang ating representasyon doon. Dapat tayong mapatay, dapat tayong parusahan dahil sa ating kasalanan, pero para matubos tayo ni Kristo, siya na walang kasalanan ang umako at kumuha ng ating pwesto. Kaya, si Kristo dapat sambahin natin sasambahin natin yon. Unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ang Kristo dapat sambahin kasi anak siya ng Diyos. Yung Ama dapat sambahin. Yung anak dapat sambahin. Dapat tayong manalangin sa Ama, dapat din tayong manalangin sa anak. Dapat din tayong manalangin sa Espiritu Santo. Kasi yung tinatawag sa Biblia na pagka-Diyos, yung salitang Theos, kasama dun yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun ang tinatawag na divinity sa Biblia. Pagka-Diyos. In English, divinity. Tatlong kapangyarihan yan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dapat sambahin niyang mga yan. Dahil yung tatlong kapangyarihan na yan ang gumaganap ng ating kaligtasan. Mahaba lang ito kung iisa-isahin ko sa iyo, Pero sa tanong mo, sino ba dapat sambahin? Dapat sambahin ng Ama. 4:24 ng 1. Basahin natin. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Ama dapat sambahin. Si Kristo dapat sambahin. Ang Espiritu ng Diyos dapat sambahin. Ayun ang dapat nating makita. Yun ang maikli lang na sagot ko para doon sa ikalawa mong tanong. Hahaba kasing masyado, kapatid. Pero sana naunawaan mo. Salamat sa iyo, sa iyong pagdalo. Makinig ka lang. Kung ayaw mo mang umani ba, mapatunayan ko lang sa iyo, yung baptist, mali yan. Mali yan. Tawag pa lang dyan, mali na Nakadiskusyon ko yung baptist dun sa Angeles, yung pinakamataas nilang pastor. Sabi ko, yung mga members mo, anong tawag? Baptist daw. Tanong ko, nagbabautismo ba mga membro mo? Hindi daw, siya lang. Mali yung membro mo. Ba't mo tinatawag na baptist hindi naman pala nagbabautismo? Sa Biblia, ang tinatawag na baptist, si Juan Bautista, John the Baptist. Bakit? Bautisador diyan naman sa inyo, pati miyembro hindi nagbabautismo, baptist na rin. Mali talaga Pagbigyan mo lang ako, kapatid na Isaac, at makinig ka lang sa doktrina, makakatuklas ka ng ginto, na mina ng ginto sa buhay mo. Pagpalain ka naman ng Panginoon. Kapatid na Daniel. Salamat po. At sa Calasiao, Pangasinan naman tayo, si kapatid na Ricky Rese at kapatid na Lito Quezon, kasama na ating mga panaw. Go ahead, Pangasinan, please. Salamat po sa Diyos, kapatid Eli at kapatid na Daniel. Mula po dito sa Kapitukaan, covered 4, dito sa Calasiao, Pangasinan. Ang magtatanong po, kapatid na Eli, ay si kapatid na Merlick Bugia, 58 years old, isang Methodist. Narito po siya at ang kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brother Eli. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nasipag kayo na ibahagi ang
salita ng Diyos na tinutupad niyo ang utos sa Matthew 28 verse 19 to 20. Ang katanungan ko po dahil gusto kong madagdagan ang kaalaman ko sa Biblia, anong pinagkaiba ng Iglesia ng Diyos at ng ibang relihiyon sa doktrina? Unang tanong ko po at pangalawa, ano ang kalagayan sa aming mga individual na nananampalataya? At ano ang kalagayan ng isang nananampalataya sa Diyos na ang inuuna ay material na bagay dahil maraming pretentious sa pananampalataya sa bibig at sa pisikal na sa Diyos pero sa kanilang attitude, ugali at gawa ay hindi makikita at walang awa at pagmamahal sa kanilang kapwa. Dahil tayo ay kanya-kanyang kaligtasan, saan papunta ang ganitong mga tao na ganitong klase ng pananampalataya na hindi nakikita sa gawa? Dahil sabi sa Biblia na faith without works is dead. Walang pagbago sa kanilang buhay o transformation. Dahil sa kung minsan tayong mga nananampalataya, hindi natin natutupad yung Galatians chapter 5 verse 22 to 20. Ano ang kalagayan ng isang ganitong klaseng pananampalataya? Salamat kapatid na Merly sa iyong pagdalo. Unang-una yung tanong mo, pagkakaiba ng Iglesia ng Diyos sa ibang mga relihiyon, sa doktrina, sabi mo. Malaki ang pagkakaiba kasi sa Biblia, kung pag-uusapan natin Biblia, wala namang ibang iglesia sa Biblia kundi ang Iglesia ng Diyos eh. Yun ang opisyal na pangalan ng iglesia sa Biblia. Ikalawang Korinto 1:1. Basahin natin kapatid na Daniel. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ang iglesia pinangaral ng mga apostol, Iglesia ng Diyos. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Ang malaking pagkakaiba natin sa mga ibang relihiyon, pangalan pa lang nung ibang relihiyon wala na sa Biblia. Huwag namang magagalit ang kahit na sino. Wala sa Biblia ang iglesia quadrangular. Wala nun. Wala sa Biblia yung Wesleyan Church. Pangalan kasi ni Wesley nakalagay dun sa Wesleyan Church Yun namang isang church, pangalan din ng tao nakalagay, the Lutheran Church. Pangalan ni Martin Luther, kaya Lutheran Church. Mali yan Dapat kasi ang sa Diyos talaga tinatawag sa pangalan ng Diyos. Basahin natin yung nakasulat sa Isaias 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Yung sa Diyos, yung kanyang inanyuan, yung kanyang ginawa, tinatawag sa kanyang pangalan. Pati yung kanyang bayan, yung kanyang mga tao, yung iglesia, dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos yun Basahin natin ang 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Yung bayan ng Diyos, yung mga tao ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung tao ng Diyos, ang tawag tao ng Diyos, lalaki ng Diyos, man of God o man of God. Kaya yung iglesia sa Biblia, kapatid na Merly, ang tawag doon, iglesia ng Diyos. Nababasa yan sa 9 na bersikulo ng Biblia, the name Church of God. Ang nakakalungkot, yung mga tao marunong pa sa Diyos, ang ipinasulat ng Diyos, iglesia ng Diyos, pinalitan.
Wesleyan Church, Lutheran Church, Catholic Church, kung ano-ano pinaglalagay na pangalan para bang marunong pa sila sa Diyos. Ang Diyos ang nagsabi na ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos. Basahin natin sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sinulat ng mga apostol, utos ng Diyos yun. Yung pagsulat nila, utos. At yung nilalaman ng kanilang sulat, utos ng Diyos yun. Kaya nang isulat ng mga apostol, iglesia ng Diyos, ang Diyos ang may utos nun. Pagkatapos ngayon, iglesia ng Diyos ang pinasulat ng Diyos. Papalitan mo naman na Iglesia Adventista del Septimo Dia. Mali. Yun ang aming pagkakaiba, kapatid. Isa sa pagkakaiba, ang aming sinusunod kung ano yung nakasulat sa Biblia, strictly. Hindi kami nagtuturo ng mahigit sa nasa Biblia. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng mga apostol, sa amin ay matuto kayo that you may learn in us. Learn in us, not beyond what was written. Matuto kayo sa amin, huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayon. Kung ano yung nakasulat, yun ang dapat matutuhan. Kaya po kami, ang pagkakaiba namin sa lahat ng iglesia sa panahon natin, we strictly adhere to what was written. Doon kami nasa nakasulat. Doktrina, pangalan, pagsasama-sama, paggawa ng kabutihan. Kung ano yung nakasulat, yun po ang aming sinusunod, kapatid. Halimbawa, sabi sa nakasulat, mangaral kayo, tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nangangaral kami, walang bayad. Nagbibinyag kami, walang bayad. Nagkakasal kami, walang bayad. Dapat ang ebanghelyo ipamahagi ng walang bayad. Meron kami abuluyan, kusan loob. Nag-aabuloy ang mga kapatid, kusan loob. Pero para magpabayad kami, hindi kami nagpapabayad. Bawal po ni Kristo yon. Yung abuluyan na kusan loob, nasa Biblia po yon. Ang nakasulat sa 2 Korinto 9:7, Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yon. Yan ang nasa Biblia, magbibigay ayon sa pasya ng puso, kusan loob, hindi pinipilit. Yun ang aming ginagana. Pero wala kaming pinapabayarang aral. Libre nga eh. Ang sabi ni Kristo, ibigay niyong walang bayad, yung tinanggap niyong walang bayad. Bawal kasi ibenta yung katotohanan niyang aral eh. 23:23. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Yan turo, yang aral, yang karunungang ukol sa Diyos. Yung pagkaunawa, bawal ibenta yan. Huwag mong ipagbibili, sabi ng Diyos. Ngayon po, binyag may presyo May presyo, lalo na pag espesyal. May presyo. Pagka-espesyal na kasal, sa malalaking hotel, malaki presyo nun. Ganon, sa mga katedral, malaki presyo nun. Bawal po ng Diyos yun, kapatid. Kasi kami, kung alin yung nakasulat, yun ang aming sinusunod. Miski sa pagkain, kung ano yung kakainin namin, yung nakasulat sa Biblia na iniuutos ng Diyos. Halimbawa, yung damit. Kung ano yung utos ng Diyos na pagdadamit,